Okay ka lang? Sobrang kinakabahan si Caroline nang ginagawa niya yung presentation niya, kaya pilit niyang pinapakalma ang sarili niya na mas kinabahan siya nang marinig niya ang usapan ng mga kasamahan niya na babalik na si Bingo sa bodega, kaya mas lalong hindi niya masundan ang ginagawa niya. Biglang pumasok ang isang tauhan niya at sinabing nasa labas na si Bingo, na mas naging balisa ito na agad-agad niyang kinuha yung laptop niya at dali-dali siyang umakyat. Pagpasok ni Bingo ay agad-agad nilang sinalubong na nakita pa niyang patakbong umaakyat si Caroline sa hagdan, na agad namang nagtago ang dalaga, pero patago niyang sinisilip si Bingo na hindi niya alam na nasa loob si Aling Cathy, kaya nagtaka ang matanda sa mga kinikilos niya, na nagulat ang dalaga nang mahuli siya ng auntie niya na sinisilip niya si Bingo. Sabay sinabi ng matanda na pagkatapos ng presentation niya ay magmemerienda silang lahat, at kasama din si Bingo sa presentation niya. Na umangal ang dalaga, kaya pinaalala ni Aling Cathy na yun dati ang hiling ni Caroline, na lagi niyang isali si Bingo, kaya wala na siyang nagawa pa. Binalita ni Emong kay Bingo na magpapapansit si Aling Cathy dahil sa pagbabalik niya at dahil magaling na siya. Habang balisang-balisa si Irene nang gamitin niya ang period tracker na app dahil napag-alaman niyang ilang araw na siyang delay, kaya naprapraning na ito. Pagkatapos namang kumain ang mga Chu ay agad pumunta sila Wilson sa may salas nila, pero naiwan si Bettina at nagpakuha ng alak, na agad namang sinabi ni Charleston na masyadong maaga para uminom siya, na kinagalit ng dalaga at sinabihan ang kuya niya na huwag siyang kakausapin, na kinagulat naman ng binata at agad niyang sinabi na kung gusto niyang uminom ay uminom siya, sabay giniit niyang baka gusto pa ng dalagang tulungan niyang ubusin ang alak nila. Mas nagalit si Bettina na napatayo ito at sinigawan niya ang kuya niya na huwag niyang susubukang tulungan siya, sabay pinagsabihan niya ang kuya niya na kahit kailan ay hindi na siya nakatulong, kaya tinanong siya ng kuya niya kung anong pinagsasabi niya at kung anong problema niya. Napatayo sila Wilson na mas nagulat sila sa mga binitawang salita ni Bettina. Sinita naman siya ni Cindy dahil sinisigawan niya ang aya niya, pero nanindigan si Bettina na hindi siya kakalma dahil yung taong tinatawag nilang aya na nirerespeto nila ay sinira niya ang buhay niya, na hinamin niya ang aya niya na aminin na niya kung anong inutos niya kay Liv, pero hindi makaimik si Charleston, kaya giniit ni Bettina na aminin na niyang inutusan niya si Liv na akitin si Edward para iwan siya ng binata, at hindi niya alam kung ano pang ginagawa ng aya niya para paikutin silang lahat, na pilit pinapalabas ni Charleston na inosente siya. Nanggigigil naman si Wilson dahil sa mga narinig niya sa mga sandaling yan na hindi niya inaasahan, dahil kakatapos lang ang meeting nila at pinaalala niyang bawal nang magkaroon pa ng iskandal ang pamilya nila. Habang pinuntahan naman ni Mang Balong at Buloy si Aling Pato sa hideout nila, kung saan nakakulong siya doon. Tinanong ni Aling Pato kung papakawalan na siya, pero giniit ni Buloy na wala sana siya doon kung hindi siya nakialam, na buti't buhay pa siya. Agad namang tinanong ni Pato kung ginagawa nila yun dahil sa pera, pero sinaad ni Mang Balong na higit pa sa pera. Sinumbat nitong dahil sa galit niya kila Wilson, pero hindi niya dapat idamay si Caroline dahil wala siyang kasalanan, pero agad namang sinumbat ni Mang Balong na wala ding kasalanan ng asawa niya nang namatay siya dahil sa mga Chu, at damay-damay na ang lahat, sabay umalis na sila, na nagmakaawa pa si Aling Pato na wag nilang idadamay si Caroline. Mas nanganganib ang buhay ni Caroline dahil babalikan na siya ni Mang Balong dahil siya ang bunso, kaya siya ang target nila. Matutulungan pa kaya ni Aling Pato si Caroline at maililigtas kaya siya nito sa bangis ni Mang Balong? Habang nailabas na ni Caroline ang potential niya at na-meet na niya ang expectation ni Aling Cathy, kaya sinaad ng matanda na tapos na ang training niya at handa na siyang i-manage ang kumpanya nila.
Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.